natin guys, 9:47. So yan, may basura dito konti. Abad Santos Avenue na tayo. Eto dito may basura pa rin. Nung nakaraan nandyan pa rin yan. Dito naman, ayun, ang dami. Oh, Abad Santos. Daming basura. Eto pa oh. Ayan, Abad Santos pa rin to. Oh, parang tagal na yung basura kasi iba na yung kulay. Ito pa. Ang baho na oh. Grabe. Nakakahiya talaga kasi ang Manila, capital city of ano, tapos ito pa yung pinakadugyot, 'di ba? Grabe talaga nung simula nung nawala si Yorme. Grabe yung pagka-dugyot ng Maynila. Hayaan nyo, malapit na talaga. 2 days na lang, kasama na natin ang ating Yorme. Babalik niya ulit ang kalinisan at kaayusan ng lungsod ng Maynila. Kaya yung mga ano dyan, mga nambababoy ng Manila, ito pa, grabe. Dito yan sa anong Quiricada Street. Quiricada Street, oh, ang daming basura. Oh, parang matagal na yun kasi ang baho na po eh. Quiricada Street. Share ko lang pala sa inyo bago ako naging vlogger. Diyan po ako naging tendera oh. Factory worker tapos tendera sa Mabaw yan. Shoutout kay Sir Jantan. Yung amo ko dyan Chinese, tas ang bait-bait. Ang gusto niyang bumili ng durian, ayan pinopromote ko na. Gusto niyang bumili ng durian, pasalubong, suha, Davao yan galing, yan dyan po sa Mayano, Mabaw. Dito yan sa Abad Santos. Diba? Pinopromote ko na si Sir Jantan. Tagal-tagal ko sa kanya nagtrabaho dati bago ako naging vlogger. Kaya nga nung nag-start si Yorme na mag-clearing sa Divisoria, yun na pala yung unang clearing dyan sa Recto. Kala ko ano nang nangyari, bakit nagkatakbuhan na, yun na pala yung mga illegal vendors na kini-clearing dyan sa Divisoria. So wala naman pong masamang magnegosyo tayo dyan sa Divisoria dahil yan po ang mga hanap buhay nila. Hindi po masamang magnegosyo basta nasa maayos lang po. Yan, ang gusto lang ng ating Yorme, may madaanan yung mga tao na namimili. Tapos ayaw niya yung mga hinaharangan yung daanan. Kaya meron talagang pwesto dapat yung mga vendors na yung iba mga dayo lang naman. So yun talaga bawal yan. So hindi naman natin binabash yung mga vendors kasi nga hanap buhay nila yan. Oo, walang masamang maghanap buhay basta nasa maayos lang po yung mga paninda nyo. So dito pala inaayos ko yung kalsada. Ayan, isa din yan sa mga kaya laging bumabaha kasi yung mga basura na hindi natapon ng maayos kung saan saan. So dapat tayo mismo may disiplina para tayo din naman mahirapan pag magbagyo, ulan, kunting ulan lang baha na agad kasi yung mga kababayan natin na hindi naman hindi inaayos pagtapon yung mga basura. So tayo din mahirapan. So dapat magtulungan na lang po tayo. Yan, inaayos dito yan sa may Clean Oil, Abad Santos, may Haligi. Doon may basura din doon sa may Haligi Street. So ang ikot natin dito, Divisoria. Ikutin natin yung Divisoria para makita nyo po yung sitwasyon. Kasi nung nakaraan, nung June 26, grabe po ang tambak ng basura sa Recto. So ikutan natin ngayon kung malinis na para makita ninyo yung mga update. So again, June 28 na tayo ngayon. So 2 days kasi 26, 27, 28. So tingnan natin kung ano na ba ang update ngayon doon sa may Recto. Pero kanina po nag-flashing po sa may Divisoria, pinaliguan na rin po, nag-start na rin po ang ating mga kapulisan ng Distrito 2 Moriones, no? Shoutout po kila Sir Lemuel, naka-live po siya kanina.
Bali nag-flashing na rin po kanina at nag-clearing din ng mga madaling araw. So yan, babalik na ulit yung kalinisan sa Divisoria dahil grabe, sobrang baho. Tsaka nung dumaan ako doon, sobrang ang lansa ng amoy. Dati kasi nung panahon ni Sir Jerry Tubera, yung Divisoria na yan, ang linis. Tapos mga vendors dyan, nadidisiplina talaga ni Sir Jerry dahil yung mga nagtitinda ng isda, bawal sila kumuha ng mga hasang kasi yun isa din yan sa mga nakaka-apekto sa mabaho kaya hindi sila nagtatanggal ng hasang yan. So dahil babalik na sila, maaayos na ulit ang Divisoria. Yun, kanina nga nag-start na mapaliguan ayan, may basura. So nandito na tayo, paikot na tayo sa may Recto Avenue na tayo. Uy, ang linis. Ayan, malinis po. So iikot tayo sa kabila mamaya. Tingnan natin yung ito naman yung Recto Tondo side. At sa kabila ito may basura pa dito konti Itong kabila naman Binondo side. Ikot ka sa sa may Asuncion. Ikutan natin yung pinambakan ng basura. Pabalik dito? Oo. Yan, malinis. Diyan tayo lagi nagla-live sa footbridge. Yan, diyan tayo nagla-live. Mga railings na to dati ang ganda-ganda niya nung panahon ni Sir Jerry. Lagi po yung bagong pintura. Di bali maayos na ulit yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang dami pong tambak na basura dyan nung nakaraan. Ngayon wala na. So inaasikaso palagi ni Chairman Gabriel yung dito na basura na nakatambak sa harap ng mga tindahan, ngayon wala na. Yan, saludo po kay Chairman Gabriel na talaga namang bilis kilos din, parang si Yorme. Yan maputi na dahil kanina nag-flashing sila dito. Wow, mabango na. Saludo sa mga street sweeper, mga DPS. Mabango na yung Ilaya ang liwanag. Dito sa kabilang side malinis, maputi na. Mainit yung aking gusto. Traffic siya ngayong oras. Anong oras na tayo? 9:57 na ng umaga dito sa Pilipinas. So medyo matraffic po ganitong oras. Pero sa hapon din talaga medyo matraffic din po talaga dahil sabay yan kasi may magdi-deliver ng gulay, yung mga malalaking truck. Sa dati kasi
Alas 3 pa lang, mag-start na yan sila magbababa ng mga gulay. So hanggang 7 yan. Yun yung patakaran ni Sir Jerry. Dati, ewan ko lang ngayon kung ano patakaran sa mga nakaupo ngayon. And then, pag saktong 7, dapat wala na yung truck doon dito sa may Divisoria na nagdi-deliver ng gulay para lumuwag na. So, iikot tayo sa kabilang side. Tingnan natin kung anong sitwasyon. Sa Binondo side naman. Ngayon, dito tayo sa Tondo side. So, ngayong araw na ito, mag-iikot tayo ng Maynila. Kaya panoorin nyo po ang ating mga update na i-upload. Yan. Ay, kabayo. Kalesa. So, magiging part 2 to yung ating video. So, dito ko na muna tatapusin itong part 1. At mamaya naman po yung part 2. So, see you sa part 2. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Follow nyo rin po ako sa TikTok and Facebook, Rochelle Anting Vlogs. Thank you!